Eto, nag-garden tayo para matam natin ang luyang Hawaii. Luyang Hawaii ba yun o Taiwan? Malalaki kaysa dun sa dati kong unang tinanim dito na native. Ang mabigat dito, madaming manok nagkakaykay, pero tatabunan mo ito ng dahon ng niyog para sa gayon hindi makaykay yung mga tanim, yung itatanim ko. Tinitiyaga ako to kahit nagaraw, kahit makakunti yung tubig, talagang aking pinagtityagan. Ayaw ko kasing tumigil dahil ng nakakalumpo, para bang lagi kang naghihimatlog, kaya ako lagi akong pupunta dito tuwing umaga to ginagawa ko na tanim-tanim, nagdidilig-dilig. Ayan, daming mga manok, grabe itong manok. Kusan parang gusto ko nang nagluluto itong mga manok natin, pero okay lang, pero tatabunan ko naman ito ng dahon. So, dati ko na itong mga talungan at mga talbusan, naisipan kong bumalik uli kasi nung isang nakaraang bago akong nagbablog, ito ay tinamnan ko ito ng talong. Ayan, simula na tayo. Lang kasi exercise lang yung sabi na pagka ikaw ay nag-exercise, nagaganyan at ay tumatakbo, saka kailangan pala ang kamay, yung palad natin na i-exercise. Napakanipis ang palad ko, kaya ito meron akong guantes, pumuputok, at saka kailangan palang lagi yung ating palad lagi may hawak-hawak na medyo hindi ka naman talaga magtatrabaho, kailangan na i-exercise. Matagal na akong hindi nakakapag-exercise sa aking mga kamay kasi nagre-reflex ako. Yung aking sarili hindi ko ma-reflex, kaya ito ginagawa ko. Yan, gawa ng may pakinabang. Kasi pagka hindi ako gumalaw, ito, nasa edad ko nang ito, ay pag ganyan-ganyan lang, pa simple-simple lang, may magawa lang, maya-maya wala na naman ako dito, pupunta naman ako sa shop. Para na sa gayon, yung kaunting bagay, yung oras, may pakinabang. Pero ito, hanggang sa ngayon, wala pa yung tanim. Dahil yung luya na aking itatanim, narito pa sa shop. Pinatutubo ko pa, kasi kailangan medyo may tubo na, para nang sa gayon, ay madaling may tanim o may similya na siya. Wala pa, nakagiti pa lang nakakuha pa lang, parang suloy pa lang na kaunti. Pero ito na yung pagtataniman. Pero malawak yon, mga siguro aabutin nyo ng mga 200 square meter na luyahan. Ito, wala pa itong ilang metro ito Ito, pagod dyan. Pero okay lang. Ganyan-ganyan lang talaga ang buhay. May magawa lang, may maipresenta lang sa aking sarili. Tapos makikita nyo, may mga kuha na yan. May mga luya na. May mga pang sarili, pang benta. Tapos yung mga halamay, yung mga nasa tabi na yan. Yan. Yung may damit na yan. Mga malunggay yan. Malunggay para sa kapitbahay. Hindi naman kami masyado nagkakain ng malunggay. Mga kapitbahay, hihingi. Araw-araw. Binibigyan ko na ng pananim.
Hanggang ngayon, wala pa rin malunggay. Iisa pa rin ang nakita ko may puno ng malunggay. Okay lang. Tapos, yung mga manok namin yan, minsan, hindi ko makakalaman kung anong pakisama. Talagang grabe. Yung mga itlog, nawawala. Yung bibi ko, nawawala. Pero sa hayop, may tao. Pero okay lang. Sila naman ang magdadala niyan. Kaya ako, trabaho lang ng trabaho. Kung walang matrabaho, ay di, yan. Ganito ang aking ginagawa. Tataka nga sila ano raw ba ang gusto ko? Sabi ko, di yung gusto ko, magpahirap ako. Kasi ang aking talagang may edad na raw ako, gawa pa ng gawa. Natural. Kasi kung wala kang gagawin, madali kang kakainin at kukuhanin ng lupa. Kaya ganyan lang. Patinga-tingala, palingon-lingon, kung anong dapat. Maya-maya lalayas na naman ako dyan. Ilang araw na yan, ginagawa ko ngayon. Kasi dinidilig ko muna yung napakatigas ng lupa. Ubod ng init, grabe. Kaya, yung kinukunan kong tubig, andyan lang sa may malapit, saka malapit dyan. Malapit doon sa may puno na yun. Andun lang yung aking kinukuhan tubig. Kaya ang ginagawa ko, didilig ako muna, babaritahin ko. Matiyaga talaga, para kang, naku, grabing tiyaga ang gagagawa ko dyan para mapalambot lang yung lupa. Ang dating kasi, pag hindi mo inagapan yung pagtatrabaho, wala kang mangyayari. Kaya yan. Pero hanggang sa ngayon, yan pa rin. Kala mo malambot yan. 3 kuha na yan. Dalawang, yun, luya yun. Dating luyahan yan. Pero wala pa yung organic na fertilizer. Bilhan ko pa yan ng organic. Dahil meron nag-offer sa akin dito na kailangan malagyan mo ng organic fertilizer yan para may makain agad yung iyong halaman. Yun. Sabi ko, magkano ba isa sako? Mura lang. Ang pagta-transport lang medyo mahal. Okay din. Basta project na okay. Okay na kung walang bumili, nasa bahay, binhiin uli, pero automatic naman yan. May bibili naman yan. Kasi malalaki yung punla na yan, yung bunga niyan. Siguro mga 10 abuti ng mga 1 kilo't kalahati. O 1 kilo. Ganyan kalaki yung luya na yan. Yung aking unang itinanim dito, native. Malalaki rin, pero ang dating hindi yung luyang native masarap, manghang. Pero itong luyang ito maganda, malaki. May lasa rin, pero hindi kasi lasa noong sa native na luya na talagang makikita mo po, ikaw ay nagsasalabat, mararamdaman mo talagang may hanghang. May ganda, may sarap. Wala lang mapagaliwan. Sige, trabaho lang ng trabaho. Baka mamaya pagka pinawisan na, uwi na. Itong mga manok na to talagang grabe. Makakita mo, kinamagahan, patag na yan. Nakakaykay. Wala nang ginawa kundi kumaykay. Malalaking manok yan kasi hindi yan yung native, pero mga pre-range chicken yan. Mga saso. Ayan, mga saso na manok. Di bang limang,
Pag naglilibang ka, may nagagawa ka. Yan. Okay, at atin mo ng kuhanin itong ating pagbibideo at ayusin yung kan. Yan, habang nag-aayos ako, salamat at thank you sa panunood ng aking pagbubungkal ng lupa. Makikita nyo, may mga tubo na sa ilang araw lang ay may makita nyo, may tutubo na diyang luyang Hawaii. Malaki yun, pambenta, kaya pansarili. Okay, thank you. Salamat sa panonood. Bye-bye. See you in my next vlog. Cheben TV. Boom! Boom! If you like this video, please subscribe and share.